Hello my friend, it's me again, Otter, and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa ko ng mga pattern making tutorials, DIY, and fashion ideas videos. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Yung video na to, para to sa mga tao nagre-request na kung paano daw gumawa ng shirt collar na walang stand. So ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan kung paano po gumawa ng shirt collar na walang stand. So without further ado, let's get started to the video. Ito yung mga gamit na kakailanganin natin. Kailangan natin ng pattern paper, gunting, marker, at ang ating mga rulers. It is really important also to have a curved ruler para sa ating mga shape. Dito nga po ay gumawa na ako ng ating starting point, ang ating vertical line at ang ating horizontal line. At dito nga ay maglalagay na ako ng cut on fold na label para po sa ating pag-cut mamaya sa fabric. Mahalaga rin po na nilalagyan natin ng label ng bawat line para hindi po tayo malito kung tayo ay baguhan pa lamang. So, dapat mo ang ating vertical at ang ating horizontal ay dapat naka 90 degrees. So, ang kakailanganin nating measurement dito yung ating neckline. Assuming yung neckline natin ay 16 inches. Inches na yung ginamit. Dito ay kukunin natin yung half measurement ng neckline, which is 16. So, ang half niya ay 8. Then, maglalagay tayo ng marking. Ulit, yung 60 na yan ay inches ang gamit ko. Mula sa starting point, kukuha tayo ng 3 cm pataas at 4 cm pataas. So total 7 cm. Kung mga mahigit 3 inches. Mula dun sa ating 7 cm na marking sa vertical line, ay magmamark din tayo ng the same measurement na 7 cm doon sa kabilang line. Ito ay maglalagay naman ako ng label sa ating half back neckline. So siguro i-explain ko sa susunod na video kung paano kinuha yung ating half back neckline. Diba 8 ang ating neckline, so yung 3.5 ay mapupunta sa half back at yung 4.5 mapupunta sa half front. So total 8 inches. Mula dun sa dulo, mag-marking tayo ng 1 cm pataas at i-connect the dot na lang natin. Kaya sinasabi ko mas mahalaga meron tayong ruler na curve para sa ating mga curved lines. At mula dun sa ating dulo ng vertical line, magmamarking tayo ng 4 cm forward at i-connect the dot na lang natin. At dito nga ay na-visualize na natin yung shape ng ating collar. At dito nga ilalagyan ko na lang ng broken line. Yan na nga magsaserve ng stand sa ating shirt collar. Ito yung ating fold line. Maglalagay ako ng marking ng broken line. Ito po yung ating pattern para sa ating pag-cut mamaya. The upper part also cut on fold. Dito sa part na to ay ika-cut na natin yung ating pattern. So nakita nyo, yung broken line natin ay magsaserve as allowance. At wala akong nilagay na allowance sa ating cut on fold. Ipapakita ko sa second part ng ating video bakit hindi ko nilagyan ng allowance ang ating cut on fold. Yung ating broken line ay dyan po natin i-fold mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano. At i-fold na nga natin yung ating stand. Yung ginawa po nating broken line ay magiging guide po natin sa ating stand para sa ating shirt collar. Diba madali lang gawin, basta sundan lang natin yung step by step. Makakagawa tayo ng
shirt, collar without stand. So ayun, di ba napakadali lang? Basta sundan mo lang yung ating step by step kung paano natin ginawa. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga viewers na laging nag-aabang, nagre-request kung anong mga susunod na video na gagawin ko. Kita-kita po tayo sa mga susunod na video. Bye!